Hi mga ka-traders, magandang yaman po sa inyong lahat. Sa video naman po na ito, pag-uusapan po natin ang Simepalo. At syempre, ito po, no, makikita po natin dito na kung saan nag-impose po, no, kasama sa Simepalo ang nag-impose po ng 20% final withholding tax pagdating po sa mga interest income deposit products, no? Nakasulat po dito. Kaya naman, mas kaklaruhin pa po natin, okay, pagdi-discuss dito. At syempre, disclaimer lang, no, bago tayo magsimula, hindi po ako abogado, hindi po ako or lawyer or whatsoever. Ako lang din po ay, syempre, nag-aral tayo ng taxation, okay? Nag-aral tayo ng finance, at syempre, mga batas na ganito. So, kaya syempre naman, no, pamilyar po tayo dyan. Kaya gusto lang natin i-share, no, yung mga nalalaman natin, mga information, insights, awareness, no, para sa mga Filipino savers, investors, mga traders. So, may kinalaman po ito dito. Okay. So, unang-una na nga dyan mga ka-traders. Actually, makikita natin nga, no, background lang, Simepalo, Republic Act 12214. So, yan po ay naging effective nitong early July, no? To first week of July. So, July 1 to be exact, if I'm not mistaken. So, now, ano po ba yung SIMEPA, no? Capital Markets Efficiency Promotions Act, no? Kumbaga summary lang po nito, ito yung pagbabawas sa mga taxes, no? When it comes to equities, no? And fixed income securities. So, for example, yun ng stock transaction tax, no, from 0.6 to 0.1% every time you sell shares, no. So, but again, dito sa video na to, dito na lang tayo magfo-focus. I just gave the reference and the overview, no, kung ano yung SIMEPA. Ngayon, eto po, marami din nagtatanong neto, guys, ha. Marami din nagtatanong neto. May nag-comment sa TikTok ko, may nag-comment sa Facebook. Kanina lang, may nag-comment din sa YouTube na ano ba yung yung pagbabago sa 20% FWT or final withholding tax. Actually kasi inaral po namin yan, medyo mababa nga yung grade ko sa school. Anyways, no? So, sa taxation, medyo mahirap kasi. But actually, inaral ko naman yan, na kung saan, income tax, no? Yun po yung train law as of now and yung final withholding tax, no? So, dito, syempre, tinataxan tayo every time na tayo ay, syempre, no, di ba, magkakaroon ka ng income sa mga deposit products mo. For example, yung mga time deposits, yan. So, yung mga iba't ibang yield, yung mga savings account. So, actually, may mga taxes din talaga yun, no? Na ngayon, eto na nga, inimpose itong 20% final withholding tax, no? Dito sa investment, di ba? For example, kasi may mga investment ka. For example nga, sa mga deposit products, sa mga time deposits and other yield na mga nag-yield, okay, na mga interest from your banks or any financial institutions, meron siyang dito. Meron siyang 20% na final withholding tax. Ngayon, actually, nag-research pa ako para ma-sure. Ito po kasi, no, dati po, actually, nag-research pa ako sa tinatawag po natin na create law. Actually, dati na po talagang 20%. Okay? Ayan, individual residents, mga Pilipinos, dati 20% na talaga at ngayon, kumbaga talagang isinaad, no, sa final withholding tax na 20%. Okay? Actually, walang pagbabago. 20%. Ngayon, saan po talaga may pagbabago na tax, no, when it comes to the SIMEPA? Eto po, no, sabi dito, kung ang tinutukoy natin ay yung mga non-resident foreign corporations, dati 15%. Pero ngayon, naging 25%. No? Ayan. Pero naging 25% ngayon dahil sa create law ng RA 11534. Okay? So, kaya makikita natin dito yung pagbabago rin as well, no? And actually, makikita natin dito, actually nga, binawasan, dito lang bumawi, no? Sa final withholding tax. Kasi ang alam ko dyan, if I'm not mistaken lang po, sa pag-aaral din namin, may mga taxes kasi nun na 10% lang, 15% lang, mga na ganyan range. And then itong final withholding tax, no? Sa mga may iba't ibang categories po kasi yan. Pero ito, talagang 20%.
Okay, so yung final withholding tax sa mga investments kasi yan. For example nga po dito, sa mga fixed income or interest income ng mga securities or mga deposit products. Now, ano bang implications na lang dito? Yun na lang yung pag-usapan natin. Okay? Ang implications nito, syempre naman, magiging fixed na nga siya. Ibig sabihin, ganyan na talaga, 20% na. Ibig sabihin, kung ano yung kikitain mo man. For example, di ba, mayroon niya mga, yung iba, may mga maturity period kasi nga fixed income or mga interest income. So, may mga maturity periods po yan. May mga tinatawag tayo, may mga kung kailan mo makukuha. At syempre, ilan yung yield. Ilan yung yield, yung percentage. So, ngayon, kung ano yung kikitain mo doon, base po sa aking pagkakaalam, no? So, you can confirm that sa mga, talaga sa mga abogado. So, yung mga kikitain mo, syempre, yung mga kinita mo doon, malinaw naman dyan, is malalagyan ng tax na 20%. So, for example, out of your, kumita ka ng 20,000, sa iyong ininvest, no? Or dineposit mo doon sa deposit product na yon or sa instrument na yon. So, yung 20,000 mo, basta yung malinis mo ng kinita, di ba? Yung gross. So, less 20% tax. Ang ibig sabihin nun, magkano yung 20% ng ng 20,000? 4,000 pesos. So, meaning, ang net income mo, net interest income will be or would be 16,000 pesos kasi 4,000 pesos of that 20,000 pesos would go to this new final withholding tax na mismong mismong government, no? So, sa mga expenditures nila, syempre, sa proyekto ng mga government, sa allocation nila. Basta, simple lang, yung 20% ng kikitain mo sa any interest or savings account na may mga yields, no? Na nagkumikita ng interest, basically, is 20% of that, yung gross, ay magiging or mapupunta sa tax. Okay? So, basically, yun na yung paliwanag ko doon. Example ko, no? I hope, medyo magulo ata ako magpaliwanag, ano? But again, sana marami kayong natutunan or na-gets po ninyo. So, ayun na lang, no? Shoutout pala sa Bitpinas. Diyan tayo kumukuha namin sa mga update, no? Sa CIMEPA, sa mga CASP. So, yun. Okay? So, may pagbabago sa sa mga iba't ibang numbers, especially sa stock market, when you trade the equities market, and also when you katulad nga nito, actually may pagbabago, especially kung non-resident ka. Pero kung Pilipino, kumbaga fixed na yan. Halimbawa, yan nga, sa mga maturity savings account, sa mga nag-yield ng... So, sinabi naman dito, any interest income, okay? From deposit products, di ba? So, kaya again, yun, no? So, yun muna yung video na to. Kung may mga questions pa kayo, pwede kayong magtanong. Let me clarify natin yan sa baba. Mag-research pa tayo or kung kayo mismo, ayan, punta kayo dito sa website na to ng Bitpinas or mismong sa SEC or mismo sa DOF, okay? Kasi ang BIR, actually, under siya ng DOF, no? So, kaya dalawang BSP, bangko ng mga bangko. DOF, yan po yung sa mga taxes and government spending. Ang BSP, sa mismong overnight interest, no, mga monetary policy. Ito naman, fiscal policy, no, mga taxes. Yan. So, kaya again, I hope, no, medyo napaliwanag naman natin ng maayos, no, at nagets po ninyo. So, basahin nyo na lang, no, for more, katulad po nito. Itong mismo pala, effective nga July 1. Ayan naman pala andyan naman pala, ayan, katulad po nito. Andyan naman Walang nagbago actually, 20% pa rin. Pero ito no tax, no? From no tax to 20%. So, effective na siya, okay? Pag less than 5 years, ito na pala yung mga details, no? So, 5 to 20%, pero pagka more than 5 years, walang tax. Ngayon, nagka-tax na, di ba? So, yun po, no? Sana basahin nyo na lang to, no? Bitpinas, maraming salamat. So, sana marami kayong natutunan. 3 vlogs yung nagawa natin ngayon, July 16. So, medyo paus na ako, but yun, no? Sana marami kayong natutunan. So, once again, gagawa pa tayo ng mga maraming videos na ganito. Mag-like, share, and subscribe. Share na to sa mga friends ninyo. So, yun lamang po. See you on my next vlogs.